pala ay pag-usapan natin ang hook ng inyong reserbang gulong. Okay, so pero bago yan, maraming salamat po pala sa panonood nyo sa aking channel, sa walang sawa nyong pagtangkilik. Sana po ay lagi kayong nandyan na nakasuporta sa akin at thank you very much po. So, bakit natin kailangan pag-usapan ang hook, ito, ng inyong reserbang gulong? Ayan, ito po yan. Tsaka, bakit mahalaga to i-check? Okay. So, konting kwento lang po. Last Sunday po, dahil ah, umalis kami, dahil nagpausok kami rito sa bahay, meron po kasing nabili yung asawa ko na pampausok, na pangpatay ng mga ipis. So, napaka-effective po niya. Sisindihan nyo lang yan, sara nyo yung bahay, tapos babalikan nyo after mga ilang oras para totally wala na yung usok at saka wala na yung amoy. Tepok ang mga ipis. Guaranteed. So, may konting patalastas pa. At saka may training po kasi yung anak ko nung Sunday sa paglalaro niya ng badminton. Tapos naisipan namin after nung training niya na pumunta sa Tipas, sa lugar ng mga nanay ko. Pero napaisip din ako dahil nandun na kami sa gas station, nagpagasolina kami. So, sabi namin ng asawa ko, pahanginan natin yung mga gulong. So, nagpahangin kami. Tapos sabi ko, ipahanginan na rin yung reserbang gulong kasi dahil matagal namang hindi nagagamit, baka lumambot na yung ano niya, yung tire pressure, baka bumaba na, pahanginan na. Eh ang problema, yung hindi maabot dahil nakabaliktad yung gulong, kailangan tanggalin, no? At saka luluwagan nyo tong inyong hook ng inyong reserbang gulong para bumaba siya, tsaka para makuha. Ang problema, napakatigas. Hindi namin maalis. Ang ano po kasi yan, ang naisip ko na dahilan dahil nung mga nakaraang buwan, binaha kami dito. So, inilulusong ko yung expander natin sa baha. Yung part na to po, eto, yan, hanggang doon, kinalawang na nung sinilip namin, nung naghahangin. So, ang ginawa po niya, tinulungan niya ako, nilagyan niya ng oil, tapos ako, ang tigas, para ka nakikipaglaban sa kalabaw, hindi mo ito, tingnan niyo po ngayon, ayan, ngayon ito, nagagalaw natin, no, kayang ikutin na ng kamay, yan, di ba? Pero nung time na yun, napakatigas, gumamit pa po siya ng parang power tool, yung, ano yun, parang, ano yun, hindi ko alam yung tawag pero, pinipindot siya, umiikot, para pumukas to, hindi kinaya, tapos lumapit pa yung mekaniko ng Shell, para tanggalin, hindi rin kaya. Sabi niya, sir, wag na nating pilitin, baka masira, ma-lost thread. Ang nire-recommenda nila, idaan ko raw sa mga vulcanizing shop, baka matanggal. Ang ginawa ko naman, nung nakarating na kami sa Tipas, hindi rin ako talaga tumigil na talagang hindi siya matanggal, no? Buti nandun yung kapatid ko, si Marvin. So shoutout sa iyo, Marvin, maraming salamat, lagi kang nandyan kapag kailangan ko ng mga backup, lalo na pag may problema sa sasakyan, lalo na nung nasiraan kami, di ba, nawasak yung pinto ng expander, pinahiram mo kami nung X-Trail. Ayun, buti nandun siya. At maganda rin, marami siyang napundar na gamit, yung kapatid ko. May mga tools siya. So, kumuha siya ng tools, tapos sabi ko, baka may vice grip ka. Ang ginawa namin, so habang nakasabit yun sa gulong, siya syempre yung gulong niyan nandito sa ilalim dahil nakakabit pa siya. Inipit namin to ng vice grip, kung makikita nyo, meron ng mga kagat, di ba? Ayan oh, yung pinagkagatan na ng ipin ng vice grip. So inipit namin ng vice grip. Ako yung naghahawak ng vice grip para kontrahin. Tapos siya, sa ibabaw, siya naman yung nag-iikot. Talagang puwersang puwersado siya para lang matanggal. Nung medyo lumuwag-luwag na, nung naikot na ng naikot na namin ng konti na ibaba. Pero ganun pa rin, napakatigas pa rin. Tsaka nung sa Shell kasi nilagyan na rin ng oil yan, hindi pa rin talaga na ginawa niya, binuhusan niya ng oil mula sa may ulo pababa. Tapos tinest namin ihigpitan, ang tigas. So sabi niya, kuya, baka kailangan palitan mo na tong
ano mo, hook mo or yung itong bakal na 'to. Ngayon naman dahil wala akong ginagawa at naka-leave ako sa bahay, ngayon nakatambay ako sa bahay, wala akong pasok. Iniisip ko, tanggalin. Buong ito tanggalin na. Kasi ang tigas eh. Kanina pa ako nagtatanggal, talagang pawis na ako. Buti sa wakas natanggal ko na siya, no. Ito na, hawak ko na. Pero kung alam nyo lang yung tagaktak ng pawis at yung hirap namin ng mga tumulong sa akin, maraming salamat, shoutout sa tumulong sa akin na naghahangin sa Shell, yung mekaniko, yung kapatid ko, maraming salamat din sa'yo, to Marvin, ayan. So, nung natanggal ko na siya kanina, ang ginawa ko, hinigpitan ko siya. Ibig ko sabihin kung hinigpitan yung, di ba, naluwagan ko na po, no? Ayan. Tapos nasikipan ko na. So ngayon nakita nyo, kayang-kaya ko na siya ikutin ng kamay. Di ba? Na, no? Smooth na, umiikot na. Pero kung alam nyo lang, ang hirap namin, halos ilang tao ang nag-try magtanggal nito. Hindi matanggal-tanggal. Pero ngayon natatanggal na. At siya may mga oil-oil pa ng konti. Ayan, buti po. Sana ganyan siya dapat ka-smooth matanggal. So ang importante po kasi kaya ako naisipan tanggalin to, paano kung hindi lang ako basta magpapahangin ng gulong nung time na yon? Paano kung nasa biyahe kami at sakto nabutasan kami ng gulong, kailangan kong magtanggal ng reserbang gulong tapos hindi ko siya matanggal na napakatigas, paano yun, iyak na lang ako, mangangamote na lang ako. So yun lang po, ang ano ko lang, ang point ko lang po dito sa video na to, wag nyo pong kakalimutan na chicken ang inyong reserbang gulong, lalo na tong hook na to sa expander, dahil kung hindi nyo siya matatanggal, hindi nyo makakabit yung inyong reserbang gulong. So ayan, oh, ngayon napaka-smooth na po niya. Kayang-kaya nang ikutin ng dalawang daliri. Ayan, oh, naluluwagan ko na. Kanina inipit ko pa to ng paa ko. Nung ibig sabihin, nung natanggal ko na siya, tapos naupo ako dito sa bahay, inipit ko pa ng paa ko, kinamitan ko pa ng isa pang bakal na naka-anklang ganyan para matanggal at maluwagan. Ayan, tapos, ayan, buti may konting oil pa siya. Nakikita nyo naman. Oh, ayan. Dali na. Kayang-kaya na ng kamay. So, dapat ganun siya ka-smooth at kalambot or kadaling tanggalin para kung dumating yung time na magpapalit kayo ng gulong, nabutasan kayo, nasa biyahe, di ba? Ito medyo matigas pa, oh. Ayan, medyo mahirap-hirap pa yung part na to. Ayan. Tsaka yung thread po pala nito, hindi lahat siya buong may thread. Itong part na to, parang ganito lang kaliit yung may thread na kinakapitan ng ano nitong tornilyo niya. Ayan. Oh, di ba? Ayan. Oh, ha? Natanggal na. Kayang-kaya na. So, ayan. Kaya yan, pinapabalik-balik ko lang. Tanggal kabit. Para mamaya, pag ibinalik ko na yung reserbang gulong, yung ito sa pagkakaayos na rin sa expander natin, ano na siya, madali ko nang maikakabit at matatanggal. Ayan, oh, kayang-kaya na ng kamay. Ayan. Ayan. Ganyan dapat siya kalambot. Para hindi kayo mamawis at mga moyang kilikili kapag tinanggal nyo siya at kayo ay nasiraan or naflatan ng gulong. Ayan. So, yun lang po ha. Lagyan nyo siya ng langis. At, kung napadaan kayo sa baha, ayan ang tatandaan ko na din dahil ako hindi ko siya na monitor pinabayaan ko lang siya. Na ano, dahil hindi natin napapansin, tayo sakay lang tayo, andar ng sasakyan. Ito hindi natin napapansin. Paano kung dumating yung ganong time na nasiraan tayo, 'di ba? Ayan. Buti hindi ako nasiraan nung time na 'yon. Muntik nang masiraan ng loob pero kinaya, pinilit, no? Ayan, oh, lambot na, oh. Ayan. Ayan, mamaya-maya ko na siya kakabit para ano, paglalaroan ko muna siya ng ganto, ng luwag sikip para mas umayos yung ano niya. Kasi kinalawang yun mo yung kalawang talagang nagpatigas nung ano. Ayan. So ayan, maraming salamat sa pagbabad nyo at panonood ng aking video. Sana ay may napulot kayong aral sa aking experience. Kasi kung nakita nyo lang yung hirap namin ng pagtatanggal nito, Diyos ko. Ay, nako, pawis na pawis kami. Hirap na hirap kami